Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng kayamanan at pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay kung ano nga ba ang mas matimbang. Sabi nila, maibibigay ng pera ang lahat. Pero paano kung ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo ay hindi kayang bilhin? Bagkus ay kailangan mong paghirapang makuha muli? Ating tuklasin ang kwento ni Dakila at ng kanyang munting anghel na si Sinaya. Nangingibabo ang boses ni Dakila Aki Luwalhati sa loob ng maranyang boardroom sa pinakatuktok ng Luwalhati Legacy Holdings Tower. Sa likod niya, tanaw ang buong Bonifacio Global City, isang syudad na tila sumasalamin sa kanyang kapangyarihan. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang kanyang tingin habang ipinipresenta niya ang mga numero para sa kanilang Project Zenith, isang proyektong magpapatibay pa lalo sa kanyang imperyo. As you can see, the projected revenue for the next fiscal year will not just meet our targets, it will surpass them by 20%. Deklara niya, ang bawat salita ay may bigat ng autoridad. Pumapalakpak ang mga miyembro ng board, ngunit sa gitna ng kanilang paghanga, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng makintab na lamesa. Sumilay sa screen ang pangalan, My Little Sinaya. Isang mabilis na kislap ng paglalambing ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng iritasyon. Hindi ngayon anak, Papa's busy. Pindot niya ang silence at itinuloy ang kanyang presentasyon. Makalipas ang 5 minuto, umilaw muli ang screen. My Little Sinaya. Muli niya itong isinawalang bahala. Nakapokus ang buong atensyon niya sa mga chart at graphs. Ito ang mundo niya. Ito ang laban niya. Ang bawat deal na maisasara niya ay para sa kinabukasan ni Sinaya. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Nang tumunog ito sa pangatlong beses, sunod-sunod, may kasama ng pag-aalala ang kanyang inis. Ngunit kasabay nito ang pagtayo ng isa sa mga pinakamalaking investor. Inilahad nito ang kamay. Mr. Luwalhati, congratulations! We're in! Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nawala sa isip ni Aki ang lahat. Ang tagumpay ay matamis. Ito ang patunay ng kanyang galing, ng kanyang sakripisyo. Nakipagkamay siya, ngumiti, at pansamantalang kinalimutan ang maliit na teleponong kanina pa sumisigaw ng atensyon. Nang matapos ang pagpupulong at mag-isa na lamang siya sa boardroom, doon niya lamang muling dinampot ang telepono. 15 missed calls, lahat galing kay Sinaya, at isang voicemail na pabuntong hininga siya. Malamang ay naglalambing na naman ito o may ipabibiling bagong laruan. Pinindot niya ang play button, handa nang makarinig ng boses ng kanyang munting prinsesa. Ngunit hindi iyon ang kanyang narinig. Isang humahagulgol na boses, bata ang sumalubong sa kanya. Papa, Papa, sagutin mo. Please, tulungan mo ko, Papa. Kasunod nito ang isang sigaw. Isang sigaw na hindi kay Sinaya. Boses ito ni Amaranta, ang kanyang asawa. Sinaya, anong ginawa mo? Diyos ko ang pera. Magnanakaw kang bata ka. Hindi po. Hindi sa akin yan. Tita Amaranta, masakit po. Lalong lumakas ang iyak ni Sinaya. At sa huli, isang tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang malabong tunog ng sirena na papalakas ng papalakas. Pagkatapos ay katahimikan. Nabitiwan ni Aki ang telepono. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang tagumpay na kanina'y kanyang ipinagdiriwang ay biglang naging abo. Hindi na siya nag-isip. Tinakbo niya ang pasilyo, nilagpasan ng kanyang sekretaryang naguguluhan, at pinindot ang express elevator pababa. Ang biyahe mula BGC patungo sa presinto ng pulisya sa kanilang subdivision ay ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na biyahe sa buong buhay niya. Bawat busina ng sasakyan, bawat pulang ilaw sa trapiko, ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Pagdating niya sa presinto,
Isang eksena ng kaguluhan ang kanyang naabutan. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Amarantha, nakikipag-usap sa isang pulis. Magulo ang buhok nito, may mga galos sa braso, at namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Isang perpektong larawan ng isang biktima. "Aki, thank God you're here," sabi nito nang makita siya. Tumakbo ito at yumakap sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Si Sinaya, she tried to steal from me and when I caught her, sinaktan niya ako. "Nasaan si Sinaya? I want to see my daughter," sigaw ni Aki, hindi pinapansin ang drama ni Amarantha. "Sir, calm down," sabi ng isang pulis, humaharang sa kanyang daraanan. "Ang anak niyo po ay nasa pangangalaga ng Women and Child Protection Desk." "Gusto kong makita ang anak ko ngayon din," giit niya, gamit ang boses na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado. Ngunit hindi na tinagang pulis. Tumingin ito sa kanya ng diretso, may halong awa at profesionalismo. "Pasensya na po, Mr. Lualhati, pero hindi po kayo pwedeng lumapit sa bata sa ngayon." Kumunot ang noo ni Aki. "Anong ibig mong sabihin? Ako ang ama." "Opo, sir," sagot ng pulis. "At dahil po doon, kasama rin kayo sa investigasyon base sa salaysay ni Mrs. Lualhati at sa mga paulit-ulit na tawag ng bata na hindi ninyo sinasagot. Iniimbestigahan din po namin kayo para sa posibleng child neglect." Ang mga salitang yon ay tumama kay Aki na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kapangyarihan, ang pera, ang impluensya, lahat ay biglang nawalan ng halaga. Sa isang iglap, siya, si Dakila Lualhati, ay isang estranghero na pinagbabawalang makita ang sarili niyang anak. Sa loob ng isang maliit at tahimik na opisina sa Women and Child Protection Desk, si Amarantha Soliman ay isang perpektong larawan ng dalamhati. Nakaupo siya ng may kababaang loob, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng kandungan, habang ang isang social worker na nagngangalang Miss Dalisay ay matiyagang nakikinig sa kanyang salaysay. Ang bawat salita ni Amarantha ay maingat na pinili. Bawat hikbi ay may tamang tiyempo. "Hindi ko po talaga alam kung saan ako nagkamali, Miss Dalisay." Simula niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Mahal na mahal ko si Sinaya. Itinuring ko siyang tunay na anak mula pa noong una. Pero nitong mga huling buwan, nag-iba siya." Pinunasan niya ang isang pekeng luha sa gilid ng kanyang mata. Sa kanyang isip, iniisip niya ang husay ng kanyang pag-arte. Paniwalang-paniwala siya. Mahusay. Lagi siyang nagagalit, nagdadabog. At ang paggastos niya, alam ko pong kasalanan ni Aki iyon. Masyado niyang binibigay ang lahat ng luho. Tinuturuan ko siyang pahalagahan ang pera, ang simpleng buhay. Kaya po ako pumayag doon sa lemonade stand niya para matuto siya. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Silas Montemayor, ang kanyang abogado. Gwapo, matikas, at may aurang ng katalinuhan at kredibilidad. Inilagay ni Silas ang isang kamay sa balikat ni Amarantha, isang kilos ng suporta na puno ng pagkukunwari. "Miss Dalisay, nauunawaan po namin ang sitwasyon," malumanay na sabi ni Silas. "Ang kliyente ko ay hindi nais na maparusahan ng bata. Ang nais lamang niya ay matulungan si Sinaya. Ito po ay isang sigaw ng tulong mula sa isang batang nalilito at marahil ay nakakaramdam ng kapabayaan mula sa kanyang ama." Isang matalinong galaw. Inilipat ni Silas ang sisi mula kay Sinaya patungo kay Dakila. Si Sinaya ay ginawa niyang biktima at si Amarantha ang nag-iisang tagapagligtas. Pagkatapos ay inilatag ni Silas ang kanilang mga ebidensya. Isang medical certificate na nagpapatunay sa mga pasa at galos ni Amarantha at isang maikling video clip mula sa CCTV ng kapitbahay na maingat na na-edit. Ipinapakita sa video si Sinaya na nagtatantrum
at itinutulak ang mesa na sinundan ng pagbagsak ni Amarantha sa labas ng frame. Ang kasunod na sigawan ay malinaw na naririnig. Ito po ang nangyari kanina, sabi ni Silas. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nang kumprontahin ni Amarantha si Sinaya tungkol sa perang nawawala sa cash box, nagwala po ang bata. Habang nakatingin si Amarantha sa kanyang braso na may artificial na pasa, bumalik sa kanyang alaala ang totoong nangyari kaninang umaga. Maliwanag ang sikat ng araw sa Baryo Pag-asa. Masayang nagbebenta si Sinaya ng kanyang lemonada. Lumapit si Amarantha na may matamis na ngangiti. "Wow, ang galing naman ng baby girl ko. Kumusta ang benta?" sabi niya, habang palihim na tinitingnan kung may ibang nakatingin. Nang masiguro niyang nawala ang kanyang nangiti. Mabilis niyang kinuha ang maliit na lata na pinaglalagyan ng barya. "Akin na to," malamig niyang sabi. Nagulat si Sinaya. "Tita, wag po. Pambili ko po iyan ng bagong art materials." Sinubukan ng bata na agawin pabalik ang lata, ngunit malakas si Amarantha. Itinulak niya ang kamay ng bata. Pagkatapos, sa isang kalkuladong kilos, sinadya niyang ibagsak ang sarili sa semento. Sinisigurong tatama ang kanyang braso sa gilid ng mesang kahoy. Ang sakit ay totoo, ngunit ang dahilan ay kasinungalingan, at doon siya nagsimulang sumigaw ng buong lakas. Bumalik si Amarantha sa kasalukuyan nang muling magsalita si Miss Dalisay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nakakaalarma ang mga ito. Malinaw na kailangan ng interbensyon. Nang makaalis na ang social worker para kausapin ang kanyang superior, naiwan sina Amarantha at Silas sa silid. Agad na nagbago ang anyo ni Amarantha. Nawala ang pagiging kaawa-awa at napalitan ng malamig na tagumpay. "Napakagaling mo, Silas," sabi niya, may bahagyang ngangisi. "Kahit ako ay halos maniwala sa sarili kong kwento." "Discarding lang, Amarantha. Alam natin kung paano laruin ang sistema," sagot ni Silas. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Ang kailangan lang nila ay isang kontrabida. At sino pa ba ang mas bagay sa papel na iyon, kundi ang aroganteng si Dakila Luwalhati, ang bilyonaryong walang oras sa sarili niyang anak. "Napakasarap sa pakiramdam na makita siyang ganito," sabi ni Amarantha. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang lumang galit. Walang magawa, walang kapangyarihan. Lahat ng pera niya, lahat ng koneksyon niya ay walang silbi laban sa kwento ng isang sawing palad na ina at isang batang napapabayaan. "Huwag kang masyadong maging kampante. Simula pa lang ito," paalala ni Silas. "Ang susunod na hakbang ang pinakamahalaga." Bumukas ang pinto at muling pumasok si Miss Dalisay. Ang kanyang muka ay seryoso. Tumingin siya kay Amarantha nang may simpatsya. "Mrs. Luwalhati, pagkatapos naming suriin ang mga paunang ebidensya at ang kalagayan ng bata, si Sinaya ay hindi nagsasalita. Nagdesisyon po ang aming tanggapan." Huminga ng malalim si Amarantha, naghahanda para sa kanyang huling linya sa dramang ito. Para po sa kapakanan at kaligtasan ni Sinaya, patuloy ni Miss Dalisay, pansamantala po siyang dadalhin sa isang accredited temporary shelter habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon. At para maiwasan ang anumang karagdagang trauma, maglalabas po kami ng temporary restraining order para kay Mr. Dakila Kakilalwalhati. Sa narinig, dahan-dahang tumango si Amarantha. Hinahayaan ang mga luha na muling dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig at matagumpay na ngiti ang nabubuo. Ang unang hakbang ng kanilang paghihiganti ay kumpleto na. Ang kapangyarihan ni Dakila Luwalhati ay parang tubig na dahan-dahang nawawala sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuklasan niya na may mga pader na hindi kayang tibagin ng pera at mga pintong hindi kayang buksan ng kanyang pangalan.
Nasa conference room siya ng pinakamahal na law firm sa bansa. Kaharap ang 3 abogado na may mga seryosong muka. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Hindi ganoon kadali iyon, Mr. Luwalhati. Paliwanag ni Attorney De Guzman, ang pinuno ng legal team. Nagawa ni Attorney Montemayor na ipinta ka bilang isang absentee father. Ang voicemail, ang iyong history ng mga mahahabang oras sa trabaho, lahat ng yon ay ginagamit nila laban sa'yo. Pero kasinungalingan ang lahat ng paratang ni Amarantha. Gigil na sabi ni Aki, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Hindi magnanakaw ang anak ko. Alam natin yon, sagot ng abogado. Pero sa korte, ang mahalaga ay kung ano ang kaya mong patunayan. At sa ngayon, sila ang may ebidensya. May medical certificate si Mrs. Luwalhati. May video, may salaysay. Tayo, ano ang mayroon tayo? Salita laban sa salita. Ramdam ni Aki ang pagkapuno ng kanyang dibdib. Ang lalaking kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong korporasyon ay walang magawa para protektahan ang sarili niyang anak. Isang mundong baliktad. Matapos ang walang saysay na pagpupulong, umuwi si Aki sa mansyon nila. Isang tahanang malaki, ngunit ngayon ay walang buhay. Dumiretso siya sa kwarto ni Sinaya. Ang amoy ng baby powder at strawberry shampoo ay nanatili pa rin sa hangin. Nakalatag sa sahig ang mga mamahaling laruan na binili niya mula sa iba't ibang bansa. Isang dambuhalang dollhouse mula sa Germany, isang set ng art materials mula sa Japan, isang debateryang kotse na mas mahal pa sa isang totoong motorsiklo. Lahat ng yon ay mga simbolo ng kanyang pagmamahal, o yun ang akala niya. Ngayon, ang mga ito ay tila mga malamig na monumento ng kanyang pagkukulang. Lumuhod siya at dinampot ang isang maliit na unan na may burda ng pangalan ni Sinaya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hinahanap ang init ng kanyang anak. Ngunit ang naramdaman lang niya ay ang lamig ng kanyang pag-iisa. Kinabukasan, pagkatapos ng maraming pakiusap, pinayagan siyang bisitahin si Sinaya sa temporary shelter. Ito ay isang malinis, ngunit walang kaluluwang lugar, malayo sa karangyaan ng kanilang tahanan. Sa isang play area na may mga rubber mat sa sahig, nakita niya ang kanyang anak. Nakaupo si Sinaya sa isang sulok, yakap-yakap ang isang luma at medyo marumi ng manika na ibinigay sa kanya ng isa sa mga staff. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang dating masayahin at bibong bata ay naging isang estatwang walang emosyon. Sinaya, anak, tawag ni Aki. Ang boses niya ay nanginginig. Dahan-dahang lumingon ang bata. Ngunit ang mga mata nito ay walang kislap, walang pagkilala. Tila siya isang estranghero. Papa's here, sabi ni Aki. Dahan-dahang lumalapit. Takot na baka magulat ito. Uuwi na tayo, baby. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan ang buhok nito. Ngunit sa isang mabilis na kilos, umurong si Sinaya. Niyakap niya ng mahigpit ang manika. Tila ito ang tanging panangga niya sa mundo. Ang mga mata niyang minsan ay puno ng pagsamba sa kanya, ay ngayoy puno ng takot. Isang takot na hindi niya maintindihan kung para kanino, para kay Amarantha o para sa kanya. Anak, ako to. Si Papa. Halos pabulong na, sabi ni Aki. Hindi kita sasaktan. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan. Hindi ito nakakarating kay Sinaya. Isang social worker ang marahang humawak sa kanyang balikat. Mr. Luwalhati, siguro po ay sapat na muna sa ngayon. Baka lalo lang siyang ma-stress. Tumango si Aki. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas mabigat pa kaysa sa alinmang business deal na nabigo siya. Habang papalayo, lumingon siya. Nakita niyang si Sinaya ay bumalik sa pagtitig sa pader. Sa isang mundong tahimik kung saan hindi niya kayang pumasok. Pag-uwi niya, naabutan niya si Ginhawa, ang yaya ni Sinaya, sa loob ng 5 taon, na nag-aayos ng ilang gamit sa sala. Ang mga mata ng matanda ay namumugto, at nang makita siya, hindi nito napigilang humikbi.
Sir Aki, ang alaga ko. Makukuha natin siya pabalik, Yaya, sabi ni Aki, kahit na siya mismo ay hindi sigurado. Sir, nag-aalangang sabi ni Ginhawa, may gusto po sana akong sabihin. Matagal ko na pong napapansin. Si Ma'am Amaranta po. Umupo si Aki, handang makinig sa anumang maaaring makatulong. Mula po noong dumating siya, lagi na lang pong may itinuturo kay Sinaya. Kwento ng matanda. Kesyo huwag daw maging maluho, kesyo matutong magbanat ng buto. Noong una po, akala ko ay mabuti ang intensyon niya. Pero iba po ang pakiramdam ko, sir. Lalo na po nung ipinilit niya yung lemonade stand sa Baryo Pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aki. Hindi po ba kayo nagtataka? Isang babaeng katulad niya na sanay sa luho, biglang gustong matuto ang bata sa hirap. At doon pa po sa lugar na yon, kung saan maraming tao at may CCTV ang kapitbahay. Sir, parang pinlano po ang lahat. Parang naghanda siya ng entablado. Ang mga sinabi ni Ginhawa ay tumagos sa isip ni Aki, mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya binigyan ng pansin noon. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Amaranta, ang kanyang pagkukunwaring pagmamalasakit, ang pagpili sa eksaktong lokasyon. Noon, para sa kanya, ang mga ito ay mga simpleng bagay lamang. Ngayon, ang mga ito ay tila mga pulang bandila na iwinawagayway. Hindi pa man niya lubusang napoproseso ang lahat. Isang delivery man ang dumating sa kanilang tarangkahan. May dalang isang opisyal na sobre mula sa korte. Nanginginig ang mga kamay ni Aki habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang isang dokumento, isang formal na Tract Doy Hautwa. At sa ibaba, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. Petition for sole custody, preliminary hearing schedule. 1 week from today. 1 linggo. 7 araw. Iyon na lang ang natitirang panahon niya. 7 araw upang labanan ang isang kasinungalingang perpektong pagkakabuo. 7 araw para bawiin ang isang anak na hindi na siya kilala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na mansyon, naramdaman ni Dakila luwalhati na hindi lang niya maaring matalo sa kasong ito. Maari niyang mawala ang lahat ng tunay na mahalaga sa kanya. Magpakailanman. Ang gabi ay naging isang walang katapusang dagat ng mga dokumento at mapait na kape para kay Dakila. Ang dating study room ng kanyang ama, na karaniwang simbolo ng kapangyarihan at pamana, ay naging kanyang personal na war room. Ang mga pader na napapalibutan ng mga libro sa batas at ekonomiya ay tila nangungutya sa kanyang kasalukuyang kawalan ng kapangyarihan. Hindi na siya nagtitiwala sa kanyang mga abogado. Hindi na siya umaasa sa sistema. Kung meron man siyang natutunan sa pagpapatakbo ng isang imperyo, iyon ay ang katotohanang minsan. Kailangan mong dumihan ang iyong mga kamay at hanapin ang katotohanan sa iyong sarili. Isa-isang binuklat ni Aki ang mga lumang album ng pamilya, mga business contracts, at maging ang mga personal na sulat ng kanyang yumaong ama. Hinahanap ang kahit anong maliit na detalye, kahit anong butas sa perpektong kwento ni Amaranta. Kinuha niya ang folder ng background check na ipinagawa niya bago sila ikasal. Lahat ay malinis. Masyadong malinis. Walang kamag-anak na may problema. Walang masamang record. Isang perpektong anghel. Ngunit ang mga anghel ay hindi gumagawa ng ganitong klaseng demonyong plano. Sa gitna ng paghahanap, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas, bago pa man niya makilala si Amaranta. Mag-iingat ka sa mga taong masyadong mabait ang pakita, Aki. Sabi ng kanyang ama habang nakatingin sa malayo. Lalo na kung may apelyidong Montemayor. Noon, isinawalang bahala niya iyon. Isang paalala lamang mula sa isang matandang negosyante na maraming naging kaaway. Ngunit ngayon, ang pangalang iyon, Montemayor, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang babala mula sa hukay.
Si Silas Montemayor. Hindi kaya, nagkataon lang ba? Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa opisina. Tinawagan niya ang isa sa mga pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang business partner ng kanyang ama, si Tito Raul Vergara. Tito Raul, pasensya na sa abala. Bungad ni Aki. Aki, iho, nabalitaan ko ang nangyari. Nakikiramay ako. Anong maitutulong ko? Mainit na tugon ng matanda. May itatanong lang po sana ako. Tungkol sa nakaraan, may naaalala po ba kayong pamilya o kumpanya na may apelyidong Montemayor? Natahimik si Tito Raul sa kabilang linya. Isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sagot. Ang mga Montemayor. Sa wakas ay sabi nito, ang boses ay nagbago. Naging mas maingat. Matagal na kwento yan, Aki. Masalimuot. Bakit mo na itanong? Ang abogado ni Amaranta. Silas Montemayor ang pangalan niya. Muling natahimik ang matanda. Mag-ingat ka, Aki. Doblehin mo ang pag-iingat mo. May mga sugat na kahit gaano katagal na, ay hindi pa rin naghihilom. Hindi na nagbigay ng detalye si Tito Raul, ngunit sapat na iyon. Ang pag-iwas nito ay isang kumpirmasyon. Mayroong isang bagay na madilim at malalim na nag-uugnay sa pangalang yon sa kanyang pamilya. Kasabay nito, kinontrata ni Aki ang isang pribadong investigador, isang dating pulis na kilala sa pagiging mahusay at diskreto. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol kay Amaranta at lalo na kay Silas. Gusto kong malaman ang lahat. Mariing utos ni Aki sa telepono. Bawat kaibigan, bawat kaaway, bawat utang, bawat sikreto, kahit gaano kaliit. Hindi siya naghintay ng matagal. Kinagabibihan, habang nakatitig siya sa isang litrato ni Sinaya sa kanyang wallet, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa investigador. Boss, may nahanap ako. Unang-una, hindi galing sa pamilya ng mga tanyag na abogado, si Silas Montemayor. Gaya ng inaakala ng lahat, ang pamilya niya ay nagmamay-ari noon ng isang maliit na construction firm na nalugi 20 years ago. Kumunot ang noo ni Aki, isang kasinungalingan, isang maliit na bitak sa kanilang perpektong pader. Nag-type siya pabalik. Anong pangalan ng firm? Ang sagot ay dumating kaagad, at sa pagbasa niya nito, nanlamig ang buo niyang katawan. Montemayor Builders Inc. At pagkatapos ay isa pang mensahe. Isang larawan ang dahan-dahang nag-load sa kanyang screen. Ito ay isang luma at medyo kupas na litrato. Tila kinuha mula sa isang high school yearbook o isang party noong unang panahon. Sa larawan, may dalawang teenager. Ang lalaki, payat at seryoso ang muka, ay walang iba, kundi isang batang-batang Silas Montemayor. At ang babaeng nakakapit sa braso nito, nakangiti ng matamis sa kamera na tila sila lang ang tao sa mundo, ay isang pamilyar na mukha. Isang batang-batang Amaranta. Tinitigan ni Aki ang litrato, ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang sabi ni Amaranta, nakilala lang niya si Silas sa isang social event. 2 taon na ang nakalipas. Isang kasinungalingan. Ang lahat ay kasinungalingan. Hindi sila basta magkakilala. Sila ay bahagi ng nakaraan ng isa't isa. At ang nakaraang yun ay ngayon, bumabalik para sirain siya. Ang mundo ni Sinaya ay lumiit at tumahimik. Ang dating malawak na hardin at malalambot na carpet ng kanilang mansyon ay napalitan ng isang maliit na silid na amoy disinfectant at kalungkutan. 4 na puting pader, isang maliit na kama, at isang bintanang may rehas na bakal. Dito, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at isang luma. Malambot na manika na ibinigay sa kanya ng isang babaeng hindi niya kilala ang pangalan. Nakaupo siya sa sahig, kaharap ang isang blangkong papel at isang kahon ng Crayola. Ngunit isa lang ang kulay na lagi niyang dinadampot. Itim. Gamit ang itim na Crayola, gumuhit siya ng isang malaking-malaking bahay. Napakalaki nito na halos mapuno na ang buong papel. Ngunit ang mga bintana at pinto ay maliliit na parang tuldok.
Sa loob ng isa sa mga bintana, gumuhit siya ng isang napakaliit na figura ng isang batang babae, nakakulong, walang kulay. Biglang naputol ang dulo ng kanyang krayola. Ang matinis na tunog ng pagkaputol ay nagpabalik sa kanya sa isang alaala. Nasa sala sila. Ipinagmamalaki niya sa kanyang tita Amarantha ang bagong tablet na regalo ng kanyang papa. "Tingnan mo po, tita. Pwede po akong mag-drawing dito." Ngumiti si Amarantha. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Talaga? Patingin nga." Kinuha nito ang mamahaling gadget. Tinitigan ito na parang isang basura. "Alam mo, Sinaya," sabi nito sa isang boses na malambing ngunit may lamig, "ang mga ganitong bagay ang nagpapalaki sa iyong ulo. Nagiging spoiled ka. Ito ay basura." Bago pa man makasagot si Sinaya, ibinato ni Amarantha ang tablet sa pader na gawa sa marmol. Ang tunog ng nabasag na screen ay parang isang kulog sa loob ng kanilang tahimik na bahay. Nanlaki ang mga mata ni Sinaya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Niyakap siya ni Amarantha, ngunit ang yakap ay hindi mainit. Ito ay mahigpit at nagbabanta. "Huwag kang iiyak," bulong nito sa kanyang tainga. "At huwag na huwag mong sasabihin kay Papa. Dahil kung magsusumbong ka, iisipin niyang masama kang bata at ang masasamang bata iniiwan." Bumalik si Sinaya sa kasalukuyan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang manika. Ang mga salitang yon ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Ang masasamang bata, iniiwan. Muling pumasok sa kanyang isip ang isa pang alaala. Ang araw na yon. Ang araw na puno ng araw at ng amoy ng lemonada. Masaya siya. Ang mga tao ay ngumingiti sa kanya at bumibili ng kanyang tinda. Ang lata niya ay halos mapuno na ng mga barya. Ito ang pinakamasayang araw niya. Hanggang sa dumating si Tita Amarantha. May dala itong ngiti, pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Hinawakan nito ang lata. "Ang dami mo ng pera, ah?" sabi nito. "Alam mo, kailangan nating ibigay ang iba nito sa mga batang mas mahirap sa'yo." "Pero tita." "Ipon ko po yan," sabi ni Sinaya. Sinusubukang bawiin ang lata. "Pambili ko po ng art materials." Doon nawala ang nangiti ni Amarantha. "Huwag kang maging sakim, Sinaya," mariin itong sabi at itinulak ang kanyang kamay. Nabitawan niya ang lata at kumalat ang mga barya sa semento. Pagkatapos, isang bagay na napakabilis at nakakalito ang nangyari. Nakita niya ang kanyang tita Amarantha na sinadyang itumba ang sarili. Nakita niya kung paano nito sinigurong tatama ang braso nito sa gilid ng mesa. Pagkatapos, humiga ito sa sahig at nagsimulang sumigaw. Isang sigaw na hindi niya kailanman naririnig noon. Puno ng sakit, ngunit puno rin ng galit. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap. Bago pa man ito tuluyang humagulgol, nakita niya ito. Isang mabilis na ngisi ng tagumpay. Isang pinto ang bumukas at pumasok ang isang babaeng may malumanay na ngiti. Ang psychologist na araw-araw kumakausap sa kanya. "Kumusta ka, Sinaya?" sabi nito. Umuupo sa sahig sa tapat niya. "Anong ginuguhit mo?" Hindi sumagot si Sinaya. Itinago niya ang kanyang drawing sa likod ng manika. Ayaw niyang makita ng iba ang kanyang sikreto. "Alam mo, Sinaya," patuloy ng babae, "ligtas ka dito. Walang mananakit sa'yo. Pwede mo akong kausapin." Ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas sa kanyang bibig. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihin na ang taong dapat nag-aalaga sa kanya ay ang siya ring nanakit sa kanya? At paano kung, sa huli, maniwala silang lahat na siya talaga ang masamang bata? Sa gitna ng katahimikan ng silid, may narinig siyang isang pamilyar na tunog mula sa labas ng pasilyo. Isang boses na malalim at nag-aalala, medyo malakas.
tila nakikipagtalo. I just want to see her, even for just a minute. Ang puso ni Sinaya ay biglang tumibok ng mabilis. Ang boses na yon. Ang boses na yon na laging nagpapakalma sa kanya tuwing gabi bago matulog. Ang boses na nangangako ng mga laruan at ice cream. Tumayo ang psychologist at sumilip sa labas. "Excuse me for a moment, Sinaya." Naiwan siyang mag-isa. Ang boses ay mas malinaw na ngayon. "Please, she's my daughter." Isang maliit na kislap ang nabuhay sa loob ng kanyang natutulog na puso. Ang takot at pagkalito ay panandaliang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam ng pag-asa. Sa isang tinig na halos hangin lang, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. "Papa?" Ngunit walang sino man sa silid ang nakarinig. Ang litrato sa screen ng telepono ni Dakila ay parang isang susi na nagbukas ng isang madilim at nakakandado ng silid sa kanyang isipan. Isang batang Amarantha, isang batang Silas, magkasama, masaya. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito simpleng pagkakaibigan. Ang nangiti sa mga labi ni Amarantha sa litratong yon ay mayroong init na hindi niya kailanman nakita sa personal. Ang paraan ng pagkakakapit nito sa braso ni Silas ay nagsasabi ng isang kwentong mas malalim kaysa sa sinasabi niyang pagkakakilala sa isang social event. Ang pangalang Montemayor Builders Inc. ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Gamit ang bagong determinasyon na pinalakas ng galit, bumalik si Aki sa lumang study room ng kanyang ama. Hindi na siya naghahanap ng kahit ano lang. Meron na siyang particular na hinahanap. Binuksan niya ang isang bakal na filing cabinet na matagal nang hindi nabubuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Isa-isa niyang binuklat ang mga folder mula sa dekada 90. Ang panahon kung kailan pinakagresibo ang kanyang ama sa pagpapalago ng kanilang negosyo. At doon, sa ilalim ng letrang M, nakita niya ito. Isang makapal na folder na may etiketang MBI Acquisition. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga dokumento sa loob. Mga legal na papel, mga liham, mga financial statement. At sa bawat pahinang kanyang binabasa, unti-unting nabubuo ang isang malagim na larawan. Ang Montemayor Builders Inc. ay isang maliit ngunit umuunlad na kumpanya. Naging direktang katunggali ito ng Lualhati Holdings sa isang malaking government project. At ang kanyang ama, sa kanyang kilalang pagiging tuso at walang awa sa negosyo, ay gumawa ng lahat para makuha ito. Isang hostile takeover. Gumamit siya ng mga legal na butas, pinabagsak ang stock value ng MBI, at sa pilitang binili ang kumpanya sa napakababang halaga. Sa madaling salita, winasak niya ito. Sa huling pahina, nakita niya ang pangalan ng may-ari at presidente ng MBI, Ricardo Montemayor. At sa ilalim nito, ang pangalan ng kanyang nag-iisang tagapagmana, Silas Montemayor. Bagsak ang mga balikat ni Aki. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang galit, ang paghihiganti. Hindi ito tungkol kay Sinaya. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang 20 taong sugat na hindi kailanman naghihilom. Si Silas ay naghihiganti para sa kanyang ama, para sa nawalang karangalan ng kanilang pamilya. At si Amarantha, siya ang kanyang pinakamatalim na sandata. Sa isang iglap, lahat ng kilos ni Amarantha ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pagpasok niya sa buhay niya, ang perpektong pagkukunwari, ang paghihintay ng tamang tiyempo, at ang pag-atake sa pinakamahina niyang punto, ang kanyang anak. Dala ng nag-aalab na galit, dinampot ni Aki ang kanyang telepono at tinawagan si Amarantha. Sumagot ito pagkatapos ng 2 ring. Ang boses ay kalmado at tila nag-aalala. "Aki? May problema ba? Tungkol ba kay Sinaya?" "Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng anak ko, Amarantha." Sigaw ni Aki, hindi na mapigilan ang sarili. Montemayor Builders
Naaalala mo ba ang pangalang iyan? Narinig niya ang isang matalim na paghinga sa kabilang linya na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Plano niyo ito. Plano niyo ito ni Silas mula pa sa simula. Patuloy ni Aki. Ilang taon kayong naghintay para sa pagkakataong ito? Para sirain ako? Para sirain ang pamilya ko? Tulad ng ginawa ng ama ko sa pamilya niya? Sa halip na itanggi, isang malamig at nakakakilabot na tawa ang narinig niya mula kay Amaranta. Isang tawa na walang anumang bakas ng pag-arte. Natuklasan mo na pala. Akala ko ay mas matagal ka pa bago mo mapagtanto. Masyado ka kasing abala sa pagpapayaman, dakila. Hayop ka! Salamat sa papuri. Sagot nito, puno ng sarkasmo. Ngayon, kung papayagan mo ako, kailangan ko nang ibaba ito. Inihahanda ko na ang mga gamit ni Sinaya. Dito na siya titira sa akin simula bukas, ayon sa utos ng korte. Ibinaba nito ang telepono. Napatulala si Aki, hawak ang teleponong walang tunog. Ang kumpirmasyon ay mas masakit pa kaysa sa hinala. Hindi lang siya biktima ng isang sakim na babae. Biktima siya ng isang masalimuot at personal na paghihiganti. Pumunta siya sa kanyang mga abogado, dala ang lahat ng kanyang natuklasan. Ipinakita niya ang litrato, ang mga dokumento ng NBI, ang buong kwento. Ngunit ang reaksyon nila ay isang malamig na timba ng tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na galit. Mr. Luwalhati, ito ay isang malakas na motibo, walang duda, sabi ni Atty. De Guzman. Inayos ang kanyang salamin. Ngunit sa mata ng batas, ito ay circumstantial, isang teorya. Wala tayong direktang ebidensya na nag-uugnay sa paghihiganting ito sa kaso ng kustodya. Sasabihin lang ni Atty. Montemayor na ito ay isang desperadong gawa-gawa mo para ilihis ang issue. So anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin silang manalo? Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Mr. Luwalhati, isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Sa ngayon, kailangan nating mag-focus sa korte. Bumalik si Aki sa kanyang kotse. Ang pakiramdam ng pag-asa ay muling nauwi sa abo. Habang pauwi, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe, ngunit ang bawat salita ay parang laso na tumagos sa kanyang puso. Salamat sa iyong ama. Tinuruan niya ako na sa negosyo at sa pag-ibig, lahat ng paraan ay patas. Walang pangalan. Ngunit alam na alam ni Aki kung kanino galing. Mula ito sa tunay na kalaban. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat tingin ay sinusuri. Para kay Dakila Luwalhati, ito ay parang isang arena kung saan siya ay isang gladiator na walang sandata. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, suot ang kanyang pinakamahal na suit, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay hubad at walang kalaban-laban. Sa kabilang panig, naroon si Amaranta, bihis sa isang simpleng puting bestida na nagpapalabas ng kanyang inosente at kaawa-awang imahe. Sa tabi niya, si Silas Montemayor ay kalmado at kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kontrol at kapangyarihan. Tumingin ito sa direksyon ni Aki at sa isang saglit, isang bahagyang ngisi ang sumilay sa mga labi nito, isang ngising puno ng pang-uuyam. Ang unang isinalang ay si Amaranta. Sa witness stand, siya ay isang obra maestra ng pag-arte. Humahagulgol habang ikinukwento niya ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ipinapakita ang pekeng pasa sa kanyang braso sa huwes at binibigyang diin ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ni Sinaya. Mahal ko po ang batang yan, Your Honor, sabi niya. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Pero natatakot po ako. Natatakot po ako para sa kanya at para sa sarili ko. Kailangan niya ng tulong na hindi kayang ibigay ng isang amang laging wala. Sinubukan ng abogado ni Aki na kontrahin ang kanyang testimonya, ngunit si Silas
ay parang isang pader na bakal. Bawat tanong ng panig nila ay sinasagot niya ng isang matalinong "Objection, Your Honor," at laging pinapaboran ng huwes. "Objection! Hearsay! Objection! Pleading the witness! Objection! Irrelevant!" Sunod na isinalang ang kapitbahay na sinuhulan nila, isang babaeng mukhang simple at kapani-paniwala. "Opo, attorney," sabi ng babae, nakatingin kay Silas. "Madalas ko pong naririnig na nag-aaway sila. Iyong bata po, laging sumisigaw. At si Mr. Luwalhati, bihira ko pong makita. Laging gabi na kong umuwi at madaling araw kong umalis." Isang perpektong testimonya na sumusuporta sa kanilang kwento. Isang kasinungalingang binuo ng pera at desperasyon. Nang si Aki na ang umupo sa witness stand, pakiramdam niya ay siya na ang isinasakdal. Ang mga tanong ni Silas ay parang mga patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanyang pagkatao. "Mr. Luwalhati, totoo po ba na sa araw ng insidente may 15 missed calls mula sa iyong anak na hindi mo sinagot?" "Nasa isang mahalagang meeting ako," sagot ni Aki. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Mas mahalaga pa kaysa sa posibleng emergency ng iyong 7 taong gulang na anak?" Ganting tanong ni Silas. Walang emosyon, ngunit puno ng akusasyon. Hindi nakasagot si Aki. "Mr. Luwalhati, sa nakalipas na 1 buwan, ilang beses po kayo personal na naghatid o sumundo kay Sinaya sa eskwelahan?" Muli, hindi siya makasagot. Laging ang driver o si Yaya Ginhawa ang gumagawa niyon. "Ilang beses po kayo dumalo sa kanyang parent-teacher conference?" "Ilang beses niyo siyang nakasabay mag-almusal?" Ang bawat tanong ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang mga pagkukulang, ang mga bagay na ipinagwalang bahala niya dahil abala siya sa pagpapalago ng isang imperyo ngayon ay walang silbi para ipagtanggol siya. Sa sobrang galit at pagkabigo, hindi na napigilan ni Aki ang kanyang sarili. Bumaling siya sa huwes. "Your Honor, this is all a lie. Isang plano ito. Sila ni Amaranta ay matagal nang magkakilala. Naghihiganti lang sila dahil sa ginawa ng ama ko sa pamilya niya. 20 taon na ang nakalipas." Isang bulungan ang umaling-aungaw sa courtroom, ngunit si Silas ay hindi natinag. Tumingin lang siya sa huwes na may pag-iling, tila nagsasabing nakakaawa ang taong ito. "Your Honor," sabi ni Silas sa isang malumanay, ngunit mapanirang tono. "As you can see, the petitioner is resorting to wild, unsubstantiated accusations. This is a classic sign of desperation. He is clearly unstable." "That's not true! You're the liar!" sigaw ni Aki na patayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga abogado ay mabilis na lumapit para pakalmahin siya. Pumukpok ng malakas ang huwes. "Order in the court. Mr. Luwalhati, sit down or I will hold you in contempt." Napaupo si Aki. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Amarantha na nakatingin sa kanya na may pekeng awa sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nasukol niya ang sarili niyang patibong. Ang kanyang pagsabog ng galit ay naging ebidensya laban sa kanya. Ito mismo ang ginamit ni Silas para patunayan na siya ay unstable. Pagkatapos ng ilang oras, nag-adjourn ang korte para pag-aralan ang mga testimonya at maglabas ng isang pansamantalang desisyon. Makalipas ang 1 oras na tila 1 taon, bumalik sila sa loob. Ang huwes ay tumingin sa kanilang lahat. Ang mukha ay seryoso. "Based on the evidence and testimonies presented today, this court finds that the child, Sinaya Luwalhati, is currently in a vulnerable state. While the court does not make a final judgment on the accusations of theft and violence, it is clear that there is a need for a stable and present parental figure." Huminga ng malalim ang huwes. "Therefore, the court grants temporary sole custody to the petitioner, Mrs. Amarantha Luwalhati. Mr. Luwalhati is granted supervised visitation rights
once a week. Furthermore, the court orders Mr. Luwalhati to enroll in and complete a parenting skills seminar. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-asa. Natulala si Aki, tumingin siya sa kanyang mga abogado na nakayuko lang. Tumingin siya kay Silas na inaayos ang kanyang mga papeles na may ngiti ng tagumpay. At sa huli, tumingin siya kay Amarantha na yumayakap kay Silas, umiiyak na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang iyon ay mga luha ng tagumpay. Natalo siya. Sa sarili niyang mundo, siya ang hari. Ngunit dito, sa loob ng 4 na sulok ng batas, siya ay isang talunan. Ang pagkatalo sa korte ay hindi lang isang legal na desisyon. Ito ay isang hatol na yumanig sa buong pagkatao ni Dakila Luwalhati. Ang lalaking sanay manalo, ang lalaking kayang kontrolin ang takbo ng merkado sa isang tawag lang, ay umuwing isang basag na anino ng kanyang dating sarili. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa mga social media at business news outlets, siya ang pinag-uusapan. Bilyonaryong CEO, natalo sa kaso ng kustodya. Dakila Luwalhati, inakusahan ng child neglect. Ang kanyang pangalan, na dati ay simbolo ng tagumpay, ay ngayon nabahira ng kahihiyan. Ang kanyang reputasyon ay dinungisan ng isang kwentong hindi niya kayang pasinungalingan. Umupo si Aki sa dilim ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Luwalhati Tower. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit para sa kanya, ang lahat ay kulay abo. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nakakalat ang mga litrato ni Sinaya. Isang litrato noong unang araw nito sa eskwela. Isang litrato habang tinatangay nito ang mga kandila sa kanyang kaarawan. Isang litrato kung saan nakatulog ito sa kanyang dibdib. Bawat ngiti sa mga litratong yon ay parang isang sundang na tumatarak sa kanyang puso. Isang paaalala ng panahong ipinagpalit niya para sa mga board meeting at business trips. Ang kanyang pag-iisa ay pinutol ng isang tawag mula sa chairman of the board. Ang boses nito ay formal at walang emosyon. Aki, the board has convened. Given the recent publicity and its potential impact on investor confidence, we believe it would be in the company's best interest if you take an indefinite leave of absence. Leave of absence? Hindi makapaniwalang tanong ni Aki. This is my company, my father's legacy. And we intend to protect that legacy, Aki. Sagot ng chairman. Which is why we need to manage this crisis. Ang mga stock natin ay bumagsak ng 15% mula kaninang umaga. The company needs a leader, not a liability. Ibinaba niya ang telepono nang hindi na nagpapaalam. Lahat. Nawawala na ang lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang reputasyon, at ngayon, ang kumpanyang ibinuhos niya ng kanyang buong buhay. Ang diwa ng kanyang ama, ang Luwalhati legacy, ay unti-unting dinudurog ng mga anino ng nakaraan. Dala ng desperasyon, nagmaneho siya patungo sa kanilang bahay. Ang bahay na ngayon ay teritoryo na ni Amarantha. Umaasa siyang masilayan man lang si Sinaya, kahit sa malayo. Ngunit pagdating niya, hinarang siya ng mga security guard sa tarangkahan. Pasensya na po, Sir Aki, sabi ng guard, halatang naiilang. May utos po si Ma'am Amarantha. Base po sa court order, hindi po kayo pwedeng pumasok. Mula sa kinatatayuan, tanaw niya ang bintana ng kwarto ni Sinaya. Sarado ito. Madilim. Tila walang buhay. Ang dating paraiso niya ay naging isang kulungang hindi niya mapasok. Bumalik siya sa kanyang kotse. Ang dibdib ay pinipiga ng sakit. Doon, sa gitna ng katahimikan, tumunog ang kanyang telepono. Si Yaya Ginhawa. Sir Aki. Umiiyak ang matanda sa kabilang linya. Sir, pinalayas na po ako ni Ma'am Amarantha.
Pinalitan niya lahat ng staff. Yaya, kumalma ka, sabi ni Aki, kahit na siya mismo ay hindi kalmado. Hindi po ako ang inaalala ko, sir. Patuloy ni ginhawa, ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Si Sinaya po. Sir, bago po ako umalis, hindi na po siya kumakain. Hindi na po siya lumalabas ng kwarto. Kinakausap po siya ni Ma'am Amarantha. Pero hindi ko po marinig kung ano ang sinasabi. Sir Aki, natatakot po ako para sa alaga ko. Ang mga salita ni ginhawa ay isang suntok na nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkalugmok. Ito na ang pinakailalim. Ang punto kung saan wala na siyang maaaring mawala pa. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang matalo. Umuwi siya sa kanyang condo unit, isang lugar na bihira niyang uwian. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood muli ang maikling video clip na isinumite ng kanyang mga abogado. Ang video mula sa CCTV ng kapitbahay. Paulit-ulit niya itong pinanood. Paulit-ulit na pinakinggan ang mga sigaw. Paulit-ulit na pinagmasdan ng bawat pixel, naghahanap ng kahit anong himala. Sinabi ng mga abogado niya na wala itong silbi, masyadong malabo, masyadong magulo. Ngunit sa ika-20 panunood niya, sa gitna ng kanyang pagod at desperasyon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bagay na hindi napansin ng lahat. Sa isang sulok ng frame, bago magsimula ang kaguluhan, may isang batang naglalakad. Hawak nito ang isang kumpol ng mga lobo para sa isang party. Isa sa mga lobo ay malaki at kulay silver. At dahil sa pagkinang nito sa ilalim ng araw, ito ay nagsilbing isang pansamantalang salamin. Ginamit ni Aki ang lahat ng kanyang kaalaman sa teknolohiya. Nag-zoom in siya. Pilit na nililinaw ang imahe. Ang refleksyon ay baliktad at malabo, ngunit naroon. Sa isang saglit, sa loob ng isang segundo bago bumagsak si Amarantha, nahuli ng refleksyon sa lobo ang kanyang mukha. Hindi ito mukha ng isang taong nagulat o nasaktan. Ito ay mukha ng isang taong nakangisi, isang ngisi ng tagumpay, isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Dakila. Hindi ito matibay, hindi ito malinaw. Ngunit sa isang mundong gumuho, kahit ang pinakamaliit na sinag ng liwanag ay sapat na para muling magsimula. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Ang maliit at malabong refleksyon sa lobo ay naging obsesyon ni Dakila. Ito ang kanyang naging anchor sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi ito sapat sa kasalukuyang kalagayan nito. Ngunit alam din niyang, sa mundo ng teknolohiya, walang imposible. Ginamit niya ang natitira niyang impluwensya hindi bilang CEO, kundi bilang isang kliyenteng handang magbayad ng kahit magkano. Natuntun niya ang isang digital forensics expert, isang binatang henyo na nagngangalang Benjo, na nagtatrabaho sa isang maliit at high-tech na laboratorio sa Quezon City. Kilala si Benjo sa paggawa ng mga himala mula sa mga sirang hard drive at malabong video footage. Sa loob ng isang madilim at malamig na silid na puno ng mga kumukurap na monitor at server, ipinakita ni Aki ang video kay Benjo. Kailangan kong makita kung ano ang nasa refleksyon ng lobong iyon, sabi ni Aki. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang muling bumalik. Kahit anong paraan, kahit magkano. Tinitigan ni Benjo ang screen, pabalik-balik na pinapanood ang isang segundong clip. Nag-zoom in siya at ang imahe ay naging isang koleksyon ng mga malalabong pixel. Mahirap to, sir, sabi ni Benjo, kinakamot ang kanyang ulo. Ang source video ay mababa ang resolution. Ang refleksyon ay nasa isang gumagalaw at curved na surface para tayong sumusubok na buuin ang isang puzzle na kulang-kulang ang pyesa. Pero kaya mo, tanong ni Aki. Kahit isang malinaw na frame lang. Nakita ni Benjo ang desperasyon sa mga mata ng bilyonaryo. Hindi ito ang aroganteng CEO na napapanood niya sa balita. Ito ay isang ama. Tumango siya. Susubukan ko, sir, pero kakailanganin ko ng oras.
at ng maraming kape. Ang sumunod na 48 oras ay ang pinakamahaba sa buhay ni Aki. Hindi siya umuwi, hindi siya natulog. Nanatili siya sa labas ng lab ni Benjo, naglalakad-lakad, umiinom ng sunod-sunod na tasa ng kape at hinihintay ang hatol. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. May mga sandaling gusto na niyang sumuko, na isiping na babaliw lang siya at umaasa sa wala. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, naaalala niya ang takot sa mga mata ni Sinaya at ang pag-aalala sa boses ni Yaya Ginhawa. Sa ikalawang gabi, bumukas ang pinto ng lab. Lumabas si Benjo, ang mga mata ay namumula sa puyat, ngunit may kakaibang kislap. "Sir Aki," sabi nito, "tingnan niyo to." Pumasok si Aki sa loob. Sa pinakamalaking monitor sa silid, may isang imahe, naka-freeze. Ginamit ni Benjo ang iba't ibang software para i-stabilize ang footage, i-enhance ang bawat pixel, at i-undistort ang refleksyon mula sa kurbadong hugis ng lobo. Ang resulta ay hindi perpekto. Medyo malabo pa rin, ngunit sapat na. Sapat na para makita ang mukha ni Amaranta at sapat na para makita ang isang demonyong ngangisi sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng pananabik at tagumpay. Ilang sandali bago niya isinagawa ang kanyang pagbagsak at sinimulan ang kanyang madramang pag-iyak. Ito ang katotohanan. Ang isang segundong katotohanan na kayang magpabagsak sa tore ng mga kasinungalingan na kanilang itinayo. Napatitig si Aki sa screen at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakahinga siya ng maluwag. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa. Nakuha natin siya, Benjo. Bulong niya. Nakuha natin siya. Hindi na sila nagsayang ng oras. Dala ang bagong ebidensya, isang high-resolution, enhanced, at authenticated na video file. Dumiretso si Aki sa opisina ng kanyang legal team. Nang makita ni Atty. De Guzman ang video, natanggal ang kanyang salamin sa pagkabigla. Ang kanyang mga katrabaho ay nagtipon sa likod niya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkamangha at pananabik. Ang dating malamig at propesyonal na abogado ay napangiti. "Ito na iyon," sabi ni Atty. De Guzman, ang boses ay puno ng bagong sigla. "This is the smoking gun. Hindi ito circumstantial. Hindi ito teorya. Ito ay isang matibay na ebidensya ng panloloko." "Anong susunod na hakbang?" tanong ni Aki. "Maghahain tayo ng urgent motion to reopen the case and present new evidence." Mabilis na paliwanag ng abogado, tila isang general na nagpaplano ng kanyang huling pag-atake. "Hihilingin natin sa korte na muling dinggin ang kaso sa lalong madaling panahon. This changes everything, Mr. Luwalhati. Everything." Habang abala ang kanyang mga abogado sa paghahanda ng mga dokumento, umuwi si Aki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang talunang lalaki na umalis. Mayroon ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Sa kabilang banda, sa mansyon kung saan nakatira si Amaranta, isang court messenger ang dumating kinagabihan. Inabot nito kay Amaranta ang isang sobre. Nang buksan niya ito at mabasa ang tungkol sa isang urgent motion at new evidence, isang bahagyang kaba ang kanyang naramdaman. "Ano yan?" tanong ni Silas, na kadarating lang. "Mula sa kampo ni Dakila," sagot ni Amaranta, ipinakita ang papel. May bago raw silang ebidensya. Bahagyang kumunot ang noo ni Silas, ngunit agad ding ngumisi. Desperado na siya. Malamang ay gawa-gawa lang yan. Anong ebidensya naman ang mahahanap niya? Nasunog na natin ang lahat ng tulay at tinakpan ang lahat ng bakas. "Sigurado ka?" tanong ni Amaranta. May bakas ng pag-aalala sa kanyang boses sa unang pagkakataon. "Oo naman," sagot ni Silas, hinawakan ang kanyang kamay. "Relax ka lang. Nasa atin ang bata. Nasa atin ang simpatiya ng korte. Malapit na nating makuha ang lahat. Walang anumang bagong ebidensya
ang makakapagpabago niyon. Ngunit sa kabila ng kumpiyansa ni Silas, hindi mapakali si Amarantha. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagtatanong, mayroon nga bang isang maliit na detalye na nakaligtaan nila? Ang hangin sa loob ng courtroom ay mas mabigat at mas makapal kaysa dati. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng tensyon, isang paparating na bagyo. Si Dakila Luwalhati ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakapokus at matatag. Hindi na siya ang desperadong lalaki mula sa huling pagdinig. Ngayon, siya ay isang ama na handang lumaban hanggang sa huli. Sa kabilang panig, si Amarantha at Silas ay nagpakita ng panlabas na kumpiyansa, ngunit mayroong isang hindi maikakailang kaba sa kanilang mga kilos. Ang paraan ng pagtap ni Silas ng kanyang ballpen sa lamesa, ang paraan ng paulit-ulit na pag-aayos ni Mama Amarantha ng kanyang buhok, mga maliliit na senyales ng pagkabalisa. The court recognizes the urgency of this motion. Sabi ng huwes, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Atty. De Guzman, you may present your new evidence. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Tumayo si Atty. De Guzman. Your Honor, nais po naming ipresenta ang isang video footage na nakuha mula sa CCTV ng kapitbahay sa araw ng insidente. Ngunit sa pagkakataong ito po ay dumaan sa isang masusing digital forensic enhancement. Nagsimulang umandar ang video. Ito ang parehong magulong eksena na ipinakita noon. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-freeze ito at nag-zoom in sa kumpol ng mga lobo. Your Honor, patuloy ng abogado, kung inyong mapapansin, ang silver na lobo ay nagsilbing salamin. Sa tulong ng teknolohiya, nagawa po naming linawin ang refleksyon sa loob nito. Sa isang iglap, ang malabong refleksyon ay naging isang malinaw na imahe sa screen. Doon, kitang-kita ng lahat ang mukha ni Amarantha, nakangisi, puno ng tagumpay, isang segundo bago ang kanyang pagkukunwaring pagbagsak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong courtroom. Ang katahimikan ay nabasag. Ang mukha ni Amarantha ay biglang namutla na parang papel. Ang lahat ng kulay ay nawala mula sa kanyang pisngi. Napatingin siya kay Silas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Si Silas, sa unang pagkakataon, ay natulala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang utak ay tila naghahanap ng isang objeksyon na hindi kailanman darating. Walang butas, walang lusot. Objection. Your Honor, mahinang sabi ni Silas, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas, walang kumpiyansa. This could be doctored. Your Honor, mabilis na sagot ni Atty. De Guzman, handa po naming isa lang sa witness stand, ang digital forensics expert na siyang nag-authenticate sa video na ito. Ngunit hindi na yon kinailangan. Ang pinsala ay nagawa na. Ang imahe sa screen ay mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 salita. Para idiin pa ang kanilang kaso, isinalang nila ang susunod na testigo. We call Ginhawa Reyes to the stand. Pumasok si Yaya Ginhawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Sa kanyang simpleng salaysay, ikinuwento niya ang lahat. Ang mga paninirang puri ni Amarantha kay Aki, kapag wala ito, ang mga pananakot nito kay Sinaya, ang pagpilit nito sa lemonade stand. Ang kanyang testimonya ay puno ng katapatan at pagmamahal sa alaga. At para sa huling, pinakamabigat na dagok, may isa pang taong pumasok sa courtroom. Kasama niya ang kanyang psychologist, si Sinaya. Nakasuot siya ng isang simpleng pink na bestida. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng psychologist habang naglalakad sila patungo sa isang espesyal na silid para sa mga bata kung saan siya maaaring magbigay ng testimonya nang hindi direktang nakaharap sa lahat. Ang kanyang imahe ay ipinapakita sa screen. Sinaya, malumanay na tanong ng psychologist.
Naalala mo ba ang araw ng iyong lemonade stand? Tumango ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang totoong nangyari? Tumingin si Sinaya sa camera. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama sa isa sa mga monitor. Puno ng pag-aalala, ngunit puno rin ng pagmamahal. Nakita niya rin ang mukha ni Amarantha, puno ng takot. Huminga siya ng malalim. Ang maliit niyang dibdib ay umaangat. At sa isang boses na mahina, ngunit malinaw, nagsimula siyang magsalita. Kinuha po ni Tita Amarantha yung pera ko, sabi niya. Tapos po, sinadya niya pong mahulog. Hindi ko po siya sinaktan. Nagsinungaling po siya. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang monitor kung saan nakikita si Amarantha. She lied. Ang dalawang salitang yon mula sa isang inosenteng bata ay ang huling pako sa kabaong. Sa puntong yon, hindi na nakayanan ni Amarantha. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit at pagkatalo. Sinungaling kang bata ka, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Mrs. Lualhati, sit down, sigaw ng huwes. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagsabog, ang naging pinal na kumpirmasyon ng kanyang pagkakasala. Hindi na nagtagal ang pagdinig. Mabilis ang naging desisyon ng huwes. Ang temporary custody ay agad na binawi mula kay Amarantha. Isang investigasyon para sa perjury, child abuse, at falsification of evidence ang agad na iniutos para sa kanya at kay Silas Montemayor. 2 pulis ang lumapit sa kanilang kinauupuan. Ang dating makapangyarihang magkasintahan ay ngayon, mga ordinaryong kriminal na lamang. Habang pinuposa si Amarantha, ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang galit na nakatutok kay Aki. Natapos na ang paghuhukom, nanalo si Aki. Nakuha niya ang hustisya. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid kung nasaan si Sinaya. Lumabas ang bata, kasama ang psychologist. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumakbo si Aki para yakapin ang kanyang anak, ang anak na matagal niyang pinaglaban. Ngunit sa huling sandali, humakbang paatras si Sinaya. Ang laban sa korte ay tapos na. Ngunit doon napagtanto ni Aki habang nakatingin sa takot na nananatili pa rin sa mga mata ng kanyang anak na ang pinakamahirap na laban ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo at ang tagumpay sa korte ay dahan-dahang humupa na nag-iwan ng isang malalim at matunog na katahimikan. Si Amarantha at Silas ay nahaharap sa mabibigat na kaso. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa mga mararangyang bilog na dati nilang ginagalawan. Ngunit para kay Dakila, ang tunay na gawain ay nagsimula sa araw na muli niyang naiuwi si Sinaya. Ginawa niya ang isang desisyon na yumanig sa mundo ng negosyo. Nag-resign siya bilang CEO ng Lualhati Legacy Holdings at ipinagbili ang malaking bahagi ng kanyang shares. Pinalitan niya ang toreng bakal at salamin ng isang mas maliit, mas simpleng bahay sa labas ng syudad. Isang bahay na may malawak na bakuran at espasyo para sa isang hardin. Ang mansyon, kasama ang lahat ng alaala ng kasinungalingan at sakit, ay isinara niya magpakailanman. Ang unang mga linggo ay ang pinakamahirap. Si Sinaya ay isang anino sa kanilang bagong tahanan. Hindi na siya nagkukulong sa kwarto, ngunit ang kanyang presensya ay tahimik. Ang mga salita ay bihira at ang mga ngiti ay wala. Ang trauma na iniwan ni Amarantha ay isang pader na salamin sa pagitan nilang mag-ama. Nakikita nila ang isa't isa, ngunit hindi nila mahawakan. Natutunan ni Dakila ang isang bagong uri ng pagpapakumbaba. Ang dating CEO na sanay mag-utos ay ngayon natututong magluto ng sinangag at itlog sa umaga kahit na laging medyo sunog. Sinusubukan niyang alamin kung paano itirintas ang buhok ni Sinaya sa pamamagitan ng panonood ng mga tutorial sa YouTube kahit na ang resulta ay laging magulo. Gabi-gabi,
Binabasahan niya ito ng kwento. Nakaupo siya sa gilid ng kama nito habang si Sinaya ay nakahiga. Nakatalikod sa kanya. Yakap ang isang bagong manika. Hindi tumutugon ang bata. Hindi siya nagsasabi ng goodnight. Ngunit hindi sumusuko si Aki. Ang kanyang presensya ay ang tanging bagay na mayaalay niya. Isang pangakong hindi na niya ito muling iiwan. Isang hapon, habang nag-aayos si Aki sa bakuran, nakita niya si Sinaya na nakatayo sa may bintana. Tahimik na pinapanood ang isang paru-parong lumilipad sa mga damo. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, lumabas siya na may dalang mga supot ng lupa, mga buto ng halaman, at maliliit na gamit sa paghahardin. Sinimulan niyang bungkalin ang isang bahagi ng lupa. Hindi niya inanyayahan si Sinaya. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan lang niya itong manood mula sa malayo. Sa loob ng ilang araw, iyon ang naging ritual nila. Si Aki ay nagtatrabaho sa lupa sa ilalim ng araw, habang si Sinaya ay nanonood mula sa bintana. Isang araw, naglabas siya ng 2 maliit na upuan. Umupo siya sa isa at iniwan ang isa na bakante. Nang sumunod na araw, habang nagbubungkal si Aki, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Sinaya na nakatayo, ilang talampakan ng layo. Hawak ang kanyang manika. Hindi ito nagsalita. Nagpatuloy lang si Aki sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay tumitibok ng may pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang bata at umupo sa bakanting upuan. Doon lang sila, magkasama sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng palang tumatama sa lupa at ang huni ng mga ibon. Iyon ang kanilang unang tunay na pag-uusap nang walang mga salita. Isang hapon, habang nagtatanim si Aki ng mga buto ng sunflower, nagulat siya nang may isang maliit na kamay na dumampot sa isang buto mula sa pakete. Tumingin siya kay Sinaya. Ang bata ay seryosong nakatingin sa buto. Pagkatapos ay sa lupa. Lumuhod si Aki sa tabi niya. "Gusto mong itanim yan?" Malumanay niyang tanong. Isang bahagyang tango ang sagot ng bata. Gamit ang kanyang daliri, gumawa si Aki ng isang maliit na butas sa lupa. "Dito mo ilagay." Ginaya siya ni Sinaya. Maingat niyang inilagay ang buto sa butas at tinabunan ito ng lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Aki. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpabura sa lahat ng sakit at pagod sa puso ni Dakila. Iyon ang naging simula. Ang hardin ang naging kanilang santuwaryo. Magkasama silang nagdidilig tuwing umaga. Magkasama nilang binubunot ang mga ligaw na damo. Magkasama nilang pinapanood ang dahan-dahang pagtubo ng mga halaman, mga kamatis, mga talong, at ang matatayog na sunflower. Ang bawat usbong ay isang simbolo ng kanilang sariling paghilom. Isang maaliwalas na hapon, habang abala si Aki sa pagdidilig, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Hindi ito isang aksidenteng pagdampi. Ito ay isang mahigpit, sadya, at buong pusong paghawak. Napatingin siya sa ibaba. Si Sinaya ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay malinaw na at puno ng tiwala na matagal nang nawala. "Papa," sabi nito sa isang boses na malinaw at matatag. "Tingnan mo po. May bulaklak na yung sunflower natin." Niyakap ni Aki ang kanyang anak at sa pagkakataong ito, gumanti ng yakap si Sinaya. Isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng kanilang munting hardin, sa ilalim ng sikat ng araw, umiyak si Dakila. Ngunit hindi na ito mga luha ng pagsisisi o kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat at purong kaligayahan. Ang laban sa korte ay naipanalo niya gamit ang ebidensya at pera. Ngunit ang tunay na tagumpay, ang pagbawi sa puso ng kanyang anak, ay naipanalo niya sa pamamagitan ng lupa, ng araw, ng pasensya,
at ng isang pag-ibig na natutong maghintay. Ang bagong hardin na kanilang binuo ay mas matibay at mas mahalaga kaysa sa anumang imperyong gawa sa bakal at salamin. Dahil ang mga pundasyon nito ay itinayo, hindi ng isang bilyonaryo, kundi ng isang ama. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapaalala sa atin na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay, tiwala, pagpapatawad at pagmamahal ay hindi nabibili. Ito ay itinatanim, inaalagaan at pinapalago sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa kwento nina Dakila at Sinaya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!